Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May laban nga ba siya? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. My gosh, eto nga grabe. Ang mga eksena ng mga girls dito sa Miss Universe Philippines kasi nga di ba lahat naman sila ay talaga namang magaganda. In fairness naman, itong batch na to ay masasabi natin mahirap talaga pumili kung sino nga ba ang mananalong Miss Universe Philippines. Kahit na may nakikita tayong mukhang sigurado tayo dito, pero syempre hindi pa rin natin alam ang magiging laro at magiging desisyon ng hurado para sa mga kandidata. For now, nakikita natin na talagang iba talaga ang laban ng pambato ng La Union at aminin natin na talagang marami na talagang naku-convince na mukhang siya ang mananalo dito sa Miss Universe Philippines. Paano naman kasi? Total package naman kasi talaga ang binibigay ng kandidata nila. Tapos grabe, no? Si Bea, pag tinignan mo talagang, oh my gosh, maloloka ka kasi nga sobrang panalo. Panalo yung execution, panalo yung beauty, panalo lahat eh. At kahit yung mga taga-ibang bansa, konbinsido talaga nako, mukhang ito talaga ang mananalong Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kaya excited tayo, di ba? So, to be honest, kung mananalo si Bea Milan dito sa competition, para tayo nagpadala ng isang another Catriona Gray level. Ayun ha, hindi kinukumpara na katulad or hindi siya kinukumpara na parang ang lahat ng galawan niya ay parang Catriona. Pero yung level na meron si Catriona, ganon ang merong level ang pambato ng La Union. Aminin na natin man, di ba? So, ganon talaga. Kaya, kung sakaling itong mananalo ngayong taon na to, everybody siguro talaga ay nako, mag-aabang sa kanya. At syempre, ayun na nga, di ba? Parang ang laki nung chance uli ng Pilipinas na manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Pero ang sinasabi nung iba, nako, wag tayong magpakasiguro kasi hindi naman tayo pinapanalo doon sa Miss Universe. Pero syempre hindi din natin alam, di ba? Just be positive sa mga pananaw na ganito kasi hindi naman natin alam talaga kung ano ang pinaplano ng organization. Hanggat hindi pa natin nakikita yung resulta, siguro mas magandang manahimik na muna tayo regarding dyan. Kasi the more nagre-react tayo, the more na marami tayong sinasabi, ganon, lahat naman sila di ba? Kahit sino, kahit yung manok mo mismo ang manalo dito sa Miss Universe, kung ganun din naman pala ang gagawin, bakit gusto mo pa rin siyang manalo, di ba? Siyempre, mandoon na tayo na sana as long as possible, total package yung ipadala natin sa Miss Universe. Kasi nga, marami namang mga kandidata na pwede talaga. At nako, sobrang excited ako para dito, di ba? Diyos ko Lord. Bukod dyan, syempre, kay La Union, meron din tayo nakikita mga ilang kandidata na talagang masasabi natin malakas din. Katulad ng pambato ng Pampanga. Nako, matangkad din talaga ang kanilang pambato. At masasabi ko din, nako, pwedeng hindi natin alam, pwede sa kanya mapunta yung corona. Sa Universe, actually, isa sa mga pinakamalakas sila Union. Pero pwede din kasi na bigla na lang tayong magulat na alam mo yun, na hindi pala sa kanila yung mananalo, di ba? Kasi ganun minsan yung eksena ng Miss Universe Katulad na lang ng Miss World Philippines, ang inaasahan natin, malakas yung mga front runner, tapos magugulat ka na lang na parang, eto, biglang si Asia ang nanalo. Pero alam niyo sa totoo lang, dito sa Miss Universe Philippines, hindi ako magkakamali na parang feeling ko talaga kay Bea mapupunta to. Kasi parang kaya nanalo sa Asia kasi strong yung kanyang advocacy laban sa ibang candidates na hindi naman natin alam. Pero yung in-announce na siya yung beauty with a purpose, sabi ko, ito na yung mananalo. Tapos, dito naman,
ayun nga, syempre, nakikita mo naman na malakas talaga yung laban. Ewan ko na lang kung tanggihan pa yan ni Mama J, di ba? So, pagdating naman dito kay Pampanga, may chance naman kasi matangkad at maganda din ang pambato ng Pampanga. Pero kasi, parang feeling ko, ayoko naman sana sabihin to, pero feeling ko parang mas malakas yung dating ng laban ni La Union, ni Bea. Mas parang yung pambato ng La Union na parang mas nakukonvince talaga ako sa kanya sa lahat ng photos na pinapakita niya. Ito nga, di ba, lately naglabas na ng picture ang pambato ng Pampanga, yung kanilang headshot. So, at sabi nung iba, parang wale. Yung iba naman sinasabi nila, hindi ako kumbinsido. Kung ako tatanungin mo, maganda kasi siya eh. Pag tinignan mo in camera, yung mga motion niya magaganda. Pero kapag yung sa photos, hindi lahat ng photos niya na masasabi mo katulad ng kay La Union. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, napaka-importante na maganda ka sa photos, tapos bukod sa photos, maganda ka rin sa video. At saka, syempre, sa personal. Importante lahat. Kasi syempre, alam naman na natin ngayon, ginagawa nilang modela, kinukuha ng mga sponsors, di ba? At higit sa lahat, yung kumpiyansa sa sarili, dapat buong buo. At walang nakikita sa yung pangit na angulo. Ayun yung maganda sa pambato ng La Union. Kung ikukumpara ko kay Pampanga. Si Pampanga naman, promising eh. Sabi ko nga, kung pinadala mo to sa Miss International, kung sa Binibining Pilipinas to lumaban, ayaw ko kung nga-agree kayo, ay nako, mas madali yung chance sa kanya na manalo to ng tawag dito, Binibining Pilipinas International. And then, kung ipapadala mo naman siya sa Miss World, kung meron tong advocacy, mananalo din to doon. Kasi, alam naman natin sa Miss World, as long as possible, gusto talaga nilang matangkad, mahaba tignan, di ba? At yung 6'1" na height, ay nako, winner yan, no? Di ba? So yun, pero dito kasi syempre sa Miss Universe siya lumalaban, Miss Universe Philippines, hindi ako sigurado, pero feeling ko kung halimbawa kung gagalingan ng team niya talaga at yung team niya tututukan siya ng bonggang-bongga at papantayan yung galing ni Bea, I think silang dalawang magigit-gitan. Pero kung hindi, medyo malabo. But umaasa ako, kung hindi man niya makuha ang Miss Universe Philippines, sana makuha niya yung Miss Supranational. Kasi di ba modela yung dating. Kung maghahanap ka kasi ng modela, pwede talaga siya. Di ba? Kasi ayun yung height. Kung hindi man, I think sana makakuha siya ng kahit anong corona. Di ba? Kasi kesa naman sa maghintay pa tayo ng another year para makakuha siya ng corona. Pero kung kaya niya naman na this year, why not coconut, di ba? So ako looking forward talaga ako sa ipapakita ng Pampanga at tinututukan ko talaga siya. Ngayon, unti-unti talaga na parang tignan nga natin kung ano yung ipapakita nila. Kasi nakikita ko din naman talaga na potential naman talaga si girl at sabi ko nga yung height pa lang panalo na at yung height pa lang ay talagang ma-amaze ka na sa kanya ng todo-todo. Kaya yun yung aabangan natin talaga sa kanya. And then I'm so excited na para sa magiging laban niya sa Miss Universe Philippines. Siyempre marami silang mga challenge. So yan, makikita talaga natin kung obra talaga siya, di ba? But for now, ang nakikita ko pa rin talagang malakas ay babalik pa rin tayo sa pambato ng La Union kasi si La Union talaga yung nagbibigay ng vibes, nagbibigay ng lakas na parang masasabi mo, ay nako, siya talaga ang magmi-Miss Universe Philippines. And then I hope ang pambato ng Pampanga ay syempre mag-shine like a diamond star sa competition na to. And then makita natin yung execution, makita natin yung kanyang eksena, and then malalaman natin kung kaya niya nga bang talunin ang pambato ng La Union dito sa Miss Universe Philippines. And then, makikita din natin kung kakabog na ba siya ng bonggang-bongga sa mga susunod na araw. Siyempre, aabangan natin yung mga pa-eksena nila at malapit na yon. And then, I hope na sana makitaan pa natin talaga siya ng more pasabog, more eksena, more ganap sa competition ng Miss Universe Philippines for 2026. Pero syempre guys, ikaw ang tatanungin ko, tingin mo,
malakas nga ba ang laban talaga ng pambato ng Pampanga at nakikita mo ba ang Pampanga ang pwedeng kumabog sa pambato ng La Union ngayong taon na to? And then, makukuha niya kaya ang corona ng Miss Universe Philippines? Kung hindi man, anong corona ang nakikita mo na pwede maiuwi ng pambato ng Pampanga ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2026? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated siyempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.